Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. It's 5 o'clock in the afternoon here in the Philippines. At meron na naman tayong bagong balita. May update na naman tayo. May video akong nakita sa social media. Ito ngang talakayan ni na Senador Bato de la Rosa at Senador Raffy Tulfo, no? Umiinit ang ulo ni Sir Raffy Tulfo dito sa konting debate, konting tensyon dito sa Senado. Dahil nga ipinaglaban ni Sir Raffy Tulfo itong mga kawawang preso, mga pobreng preso na kinawawa ng mga pulis, no? Na nakulong. Ngunit hinatulan sila ng not guilty for how many years na nasa loob sila sa preso, no? Kawawang kawawa kasi wala silang exact na mga lawyer. Kaya galit na galit itong si Sir Raffy Tulfo, no, sa maling akusasyon dito sa mga pobreng preso, no? So, grabe guys, ipapakita ko itong video na ito sa inyo. Mag-comment, mag-react tayo, sabay tayo, no? Pero bago yan guys, importante na i-like at i-share itong video natin para kakalat ito sa taong bayan sa Facebook at sa YouTube, okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, please consider na i-subscribe at i-follow itong Donmar TV sa ating Facebook at YouTube para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. 1, 2, 3, go! Thank you very much. Okay. So without further ado, i-play natin itong video na ito, no? Sabay-sabay tayong mag-comment, mag-react sa talakayan ni na Senator Bato de la Rosa at Sir Raffy Tulfo. Okay? Let's play the video. Pag pulis, kailangan proseso. Pag pobre, abuso. Ayan. Pag pulis, kailangan dungan pa sa kung anong klaseng sistema na proseso. Pag pobre, kalagkad sa presinto, bugbugin, at kung ano-ano pang pwedeng may kaso sa kanya na gawa-gawa. Kasi sa kanyang show, no? Yung sa kanyang channel, sa kanyang programa, marami ang nagrereklamo tungkol diyan, no? Mga preso na inosente na nakakulong ngunit nakapag-serve na pero wala namang kasalanan. Sana we help each other in informing the public pagdating dito sa sinasabi mong gas-gas na tirada ng mga pulis. Ang sentimento ayaw pa parang ipinaglaban rin ni Senator Bato de la Rosa ang mga pulis kasi dati itong chief PNP, di ba? So, dyan may friendly debate itong si Senator Bato at Raffy Tulfo. We are open-minded to accept, to listen to the sentiments also of the policemen. Para makaladkad nila sa presinto ang mga mahirap, naghihikahos, mga pobre nating kababayan na walang kalaban-laban. Trial by publicity. Kawawa po kami, hindi pa kami na-convicto, kami na napapahiya sa ere, lalong-lalo na yung programa ni Senator Tulfo na napakarami pong followers. I'm sorry for the word, bobo. The reaction of our esteemed colleague as far as this comment is trial by publicity. The only way na parang isang mahirap na kababayan natin, pobre, naghihikahos, na maprotektahan ang kanyang karapatan ay para pumunta po sa amin magpaliwanag ang mga pulis. Of course, may point po kayo doon. Thank you. Alam niyo po, I just would like to... Kawawa naman talaga yung mga preso na hinatulan ng maling akusasyon, di ba? Encourage our colleague. So, alam niyo yung kanyang karapatan. You have the right to remain silent. Anything you say will be used against you. Kung ang kapakanan po at buhay ng mga pobre at kababayan ay at stake, I will do everything in my power to ensure their safety, to make sure na sila po ay hindi. Ayan na nasa Senado na itong si Sir Raffy Tulfo. Unti-unti na ito magbabago guys. Hindi na malapastangan ang kanilang karapatan ng ganun-ganun na lamang. Your Honor. That's another story, Mr. President. I'm sorry for the word, bobo. Mga kababayan, panuurin natin channel Self to the revelations made by the good gentleman from Davao Oriental and
Isabela. Totoo po yun, may mga pangyayaring pang-aabuso na ginagawa yung ating kapulisan, and this should not be tolerated. Dapat talaga maaksyonan ito, at nagpapasalamat tayo sa ating colleague dito na tinatanggap niya yung mga reklamo galing sa ating mga kawawang mga kababayan. But Mr. President, gusto ko lang po matanong yung ating distinguished gentleman from Davao Oriental, kung yung mga nag-complain ba ay nakapag-file na ng kaso against this Kasi 13,000 na mga preso hinatulan ng not guilty. Okay? Dati na itong nasa loob sa kulungan. hearing PNP personnel? Thank you, Your Honor. Marami sa kanila hindi pa nakapag-file ng kaso at kami na po ang nag-initiate na mag-file ng kaso on their behalf. And meron po ilan sa kanila ang na-file ng kaso, and then nalaman ko po na sila po inosente, and dito po pumapasok yung aking pong concern sa kanilang welfare at kaawa-awa sila. Kaya ako po gumagamit ng sarili kong Alam nyo guys, ito kasi ang problema ng sistema, justice system ng Pilipinas eh. Noon pa ito eh. pera para sila pagpiyansahan, and then later on, malaman-laman po ng kapulisan, ng kanilang mga supervisor, dito mga pulis, na guilty po yung kanilang mga tauhan sa pang-abuso at pagpaplantang ebidensya, sinususpinde, and then later on, napapawalang sala po yung pong mga suspect na lumapit sa akin, kamag-anak ng mga suspect na lumapit sa akin. Grabe. In some cases po, na paparusahan po yung mga pulis na ng abuso. Shout out pala kay sa PHEU, okay? Dito ko kinuha ang video na ito sa kanya, no? Channel ng PHEU sa YouTube. Mag-subscribe kayo dyan. Your Honor. Maraming salamat po, Your Honor, Mr. President. Meron tayong palaging sinusunod, no, na regularity in the performance of duty. Palagi. Yan ang ating mantra ng kapulisan, na regularity in the performance of duty. Sabi ng ibang pulis, sir, kami po'y kawawa kasi yung pag may mag-complain ng ganon, lalong-lalo na pag sa media mag-complain, ay yung side lang po ng complainant ang naririnig, yung side po namin ay hindi po napakinggan. Gusto ko lang po malaman from the good gentleman from Davao, kung yung side ba ng police na ikinomplain ay napakinggan din ng ating colleague, Mr. President. Your Honor, thank you for that very, very super excellent question. Yes po. And my simple answer is yes. Palagi po, kapag may nireklamo ng pulis, I make sure na sila po ay naimbitahan at tatawagan para magbigay ng kanilang side. In fairness naman, no, sa Raffy Tulfo in action, pinakinggan naman ang both sides. Side ng pulis at side ng kinawawang mga preso. Yan naman talaga ang programa nila, di ba? Pero sa maraming pagkakataon po, maraming mga pulis umiiwas. Kahit na ilang araw na namin sila binibigyan ng notice Kasi mga ibang mga pulis, inaabuso kasi sila ng kanilang posisyon. na sila po ay inireklamo at may interview sa programa ko. At iniiwasan po nila kami, binabagsakan pa ng telepono. But again, hindi naman lahat. Yung iba sa kanila, sumasagot, nagbibigay ng kanilang side, and then Yung iba kasing mga pulis guys, yung mayabang. Mayabang talaga. nalalaman ko po, in some rare cases, na yung mga pulis pala talaga inosente. At yung pong mga nagsumbong at gumagawa ng istorya, napapahiya po on air. Kaya meron po tayong nakikitang video, ipinatulfo ang sarili. Yun po yung mga example ng mga complainant na gumagawa po ng istorya against sa mga pulis natin na gumagawa naman ng kanilang trabaho ng tama. Your Honor. Thank you, Your Honor, Mr. President. Ako po'y nagpapasalamat sa ating butihing kasama na binigyan niya ng tsansa yung ating mga kapulisan na ikinumplain na mahir yung kanilang side bago sila mapaila ng kaso. But anyway, tama rin yung ginagawa nyo na kung ang pulis ay magsabi doon sa akusado na
sa police station na lang kayo magpaliwanag. Dapat ganun din ang sasabihin mo doon sa mga police na sa korte na lang kayo magpaliwanag, Mr. Patrolman or Mr. Sargento. Sa korte lang kayo magpaliwanag dahil mayroon man talagang complaint na nakarating para sa inyo, against sa inyo, at ayaw ninyong magbigay linaw dito sa amin. Ang nakaproblema kasi dito sa justice system ng Pilipinas, while ongoing yung kanyang kaso, napreso na yung suspected nasa preso na. Okay lang if talagang may kasalanan yung tao. Pero yung mga inosenteng inakusahan na suspect nakakulong, yun ang kawawa. Maraming taon ang nasayang sa kanilang buhay, no? At considering na may kanya-kanya itong mga pamumuhay, meron itong mga pamilya, meron itong sariling storya ng kanilang buhay na nasayang, nabuhos lahat ang panahon sa preso, sa kulungan. Lang yung I hope our colleague will not be offended. I'm just trying to share some sentiment coming from the policemen that were accused under hindi lang sa programa po ng ipatulpo mo or like any other programs. Ang sentimento, I hope we are open-minded to accept, to listen to the sentiments also of the policemen. Sir, ganito yung ibang reklamo dyan Sir, mahirap po kasi sir, pag ganyan sir, nangyari is trial by publicity. Kawawa po kami, hindi pa kami na-convicto, kami na napapahiya sa ere. Lalong-lalo na yung programa ni Senator Tulfo na napakarami pong followers, ang daming talagang mapapahiya yung mga pasaway na pulis. Nanonood, para bang trial by publicity kami na napapahiya kami. May I get the reaction of our esteemed colleague as far as this comment is concerned, Mr. President? Again, Your Honor, thank you for that very excellent point. And this is my answer to you. First, I'll give an example. Doon lang po sa PWD. Isang classic example po ito. Na ni-raid ang bahay, walang warrant, nagkalughog, may nakitang lumang cellphone, ito na yung ninakaw mo. Ewan ko ba dito sa ibang mga kapulisan, no? Na talaga namang nakatapos sila ng criminology, no, bilang isang pulisya, pero walang background kung paano mag-arrest. Ganun ba? Hindi pa rin naka-follow sa batas? Na kahit hindi naman. Ito po yung magic word palagi ng mga pulis. Pwede ba kitang imbitahan sa presinto at doon ka na magpaliwanag? Yun po, gas-gas. Kasi ang point ni Sir Raffy Tulfo dito is iba yung treatment ng mga mayayaman na suspect at yung mga pobreng suspect. Iba kasi ang treatment Palaging ginagamit ng mga pulis inaapi para yung mga pobre. makalagkad nila sa presinto ang mga mahirap, naghihikahos, mga pobre nating kababayan na walang kalaban-laban. Sa mayaman, kaya nilang gawin yon. Subukan nila pumunta sa loob ng Forbes Park, sa loob ng Corinthian. Ready nila ng walang warrant. At pagkatapos sabi nila, can I invite you to the presinto? Of course not. Hindi sasama yung mga taga-Corinthian, taga-Forbes Park dahil alam nilang karapatan nila at ang dami nilang mga abogado. In this case, itong mga pobre, thinking na talagang pag pumunta ng presinto, magkaroon ng paglilinaw sa inakusa sa kanila. Once they get into that presinto, doon na po pinaplantahan silang ebidensya, tinatakot silang umamin, etc. hanggang sa tuloy-tuloy po silang makulong. Hindi po nasunod ang proseso, nakulong sila. Okay, so yan ang itatalakay natin ngayon. Yan ang i-comment natin, yan ang ating i-react. So, sa inyo, sa palagay nyo, ano ang masasabi nyo tungkol dyan? Merong mga preso, pobre na mga kababayan natin, no, na hinatulan o suspected sila sa isang kasalanan, no, at nakakulong, no, while ongoing ang kanilang case. Yan ang ipinaglaban ni Sir Raffy Tulfo, na itong mga pulis, no, na
may gumagawa na ganito na walang exact na warrant of arrest, ngunit nakakulong yung iba, no, without following kung ano yung nasa batas, no, meron rin kasalanan ang mga pulis. Pero in fairness naman sa pulis, ay ginagawa na lang nila ang kanilang trabaho, di ba? Mahirap rin naman yung trabaho ng isang pulis, pero meron lang kasing mga pasaway na pulis, no, na hindi sumusunod sa protocols ng paano i-aresto ang isang tao, no? So, anong masasabi niyo dito? Mag-comment kayo. Bakit iba yung pagtrato natin sa mga pobreng suspect at yung mga mayayamang suspect? Yung mga mayayaman, may lawyer sila. Well protected yung mga na nakaprotect yung batas sa kanila kasi merong lawyer na nakaano. So, paano na ito? Ang gusto ni Sir Rafael Tulfo na maayos ito. Yung pobre na mga suspected ay medyo matulungan rin. Kasi marami raw nasa loob ng kulungan na mga inosente. Okay? So, mag-comment kayo, mag-react kayo, ano ang masasabi nyo sa issue tungkol dito. Okay? So, importante guys na i-like at i-share itong video natin para kakalat ito sa taong bayan. At don't forget na i-subscribe at i-follow itong Don Mar TV para lagi kayong updated sa mga issue na kagaya nito. Okay? Comment, react. Babasahin natin yung mga comment nyo. Alam ko ang mga viewers ko dito ay puros mga matatalino. Okay? So, comment, react. Babasahin natin yan. Guys, see you in my next video. Have a great day. And God bless everyone.